Cleveland Cavaliers nangangamoy early exit ulit. Hindi pa ramdam ang Harden-Mitchell duo. At Dirk Nowitzki at Steve Nash ngayon lang ito nakita sa playoff. Lakers kailangan sumabay sa agos para manalo. Si James Harden at ang Cleveland Cavaliers ay nahaharap ngayon sa isang matinding krisis sa second round ng NBA playoffs matapos maiwan ng 2-0 laban sa top-seeded Detroit Pistons sa Eastern Conference Semifinals. Sino nga ba ang mag-aakalang mangyayari ito? Marami, sa totoo lang. Marahil lahat ng matagal nang nanood sa buong karera ni Harden at sino mang nakasubaybay sa buong panahon ni Donovan Mitchell sa Cleveland. Ang pagsasama nila ay inaasahang magiging solusyon sa problema ng bawat isa. Ngunit lumalabas na ang pagdagdag ng isang napakahusay na manlalaro na may limitadong championship ceiling sa isang napakahusay ding koponan na may limitadong championship ceiling ay hindi pala sapat para itaas pa ang kanilang antas, gaano man sila katalented. Maaari bang manalo ang Cavaliers sa Games 3 at 4 sa kanilang home court, pantayin ang serye laban sa Pistons at gawing kompetitibo ito? Hindi gaanong mataas ang kumpiyansa sa kakayahan ng Cleveland na manalo ng 4 sa susunod na 5 laro laban sa depensa ng Detroit, lalo na sa isang Pistons team na may 5 sunod na panalo at lumalakas ang kumpiyansa. Ngunit kahit makabalik pa sila sa serye, ano ang magpapaniwala na kakayanin ng Cavs ang 2 pang rounds? At malaking usapin iyon, lalo na dahil ipinagpalit nila si Darius Garland, isang 26-year-old na 2-time All-Star kapalit ng 36-year-old na si Harden, ngunit tila wala naman silang naidagdag na mas malaking pagbabago. Totoo, ang dahilan ng trade ay ang pagiging madalas injured ni Garland kahit mahusay siyang maglaro kapag healthy para sa Los Angeles Clippers. At oo, available si Harden. Ang problema nga lang, hindi tugma ang kanyang playoff production sa kanyang all-star level na regular season performance. Mas diretsahan pa, 9 lang ang field goals ni Harden habang may 11 turnovers sa 2 pagkatalo ng Cleveland laban sa Detroit. Isa na naman itong nakakabigong performance na matagal na nating nakikita sa kanyang postseason career na ngayon ay sumasaklaw na sa 6 na koponan at 17 seasons. Kapag nabigo silang makabalik laban sa Pistons, matatanggal ang Cavaliers sa second round sa ikatlong sunod na taon kahit mayroon silang Mitchell, Garland o Harden. Evan Mobley, isa pang All-NBA talent at 2025 Defensive Player of the Year, Jarrett Allen na isang dating All-Star at iba pang mahuhusay na wing players. Binuo ang koponan para manalo at nagtagumpay naman sila sa ilang bahagi. Ngunit hindi na maaaring lokohin ng Cavaliers ang kanilang sarili na sapat na ang maliliit na adjustments sa roster para maging tunay na title contender. Kaya ano na ang susunod nilang gagawin? Nawala na si Garland, na ngayon ay mukhang magiging franchise cornerstone ng Clippers. Hawak naman ni Harden ang $42.3 million player option para sa susunod na season kung kailan siya magiging 37-year-old. Mukhang sinadya niyang mapunta sa Cleveland para sa panibagong kontrata, ngunit paano ito mabibigyang katwiran ng Cavs? Ngunit kung pababayaan naman nilang umalis si Harden, mawawala rin ang tanging malaking asset na nakuha nila kapalit ni Garland. At hindi doon nagtatapos ang problema ng Cleveland. Eligible si Mitchell para sa maximum contract extension ngayong summer, habang isang guaranteed year na lang ang natitira sa kanyang kontrata. Mayroon din siyang $53.8 million option para sa 2027 to 28 season. Kung hindi siya pumirma ng extension, magsisimula ang mga tanong. Gusto na ba niyang umalis? Posible bang mawala siya sa Cavaliers nang walang kapalit kung hindi sila kikilos agad at ititrade siya? May mga naniniwala rin na maaaring maging mahalagang trade chip si Mobley ngayong summer, lalo na kung maging available si Giannis Antetokounmpo. Iyon ang uri ng trade na maaaring magdala sa Cleveland sa tunay na contention. Ngunit sa mabagal na pag-unlad ni Mobley, ano kaya ang magiging tingin ng Milwaukee Bucks sa kanya? Posible ring may mas magagandang offers na silang natanggap. Unti-unti nang nauubusan ng paraan ang Cavaliers para maabot ang higit pa sa second round ceiling gamit ang kasalukuyan nilang core. Ngunit mayroon pang isang posibilidad, si LeBron James. Sa ibang balita naman, ginugol ng Los Angeles Lakers ang karamihan ng kanilang second round matchup sa pagsubok na unawain ang officiating. Naging masama na ang sitwasyon sa Game 1 noong Miyerkules, ngunit umabot ito sa panibagong antas sa Game 2. Doon tuluyang nawalan ng pasensya ang Lakers, hanggang sa
magkaroon pa sila ng post-game meeting kasama ang mga referee matapos ang buzzer. Malinaw na frustrado ang Lakers sa maraming aspeto ngayon at pakiramdam nila ay hindi naging patas at tama ang officiating. Ngunit para sa mga NBA legends na sina Steve Nash at Dirk Nowitzki, medyo nakakatawang irony ito. Pagkatapos ng lahat, kilala ang Lakers bilang koponang kadalasang napapaboran ng mga tawag ng referee. Ang Lakers naman talaga ang team na laging nananalo sa free throw battle, pabirong sabi ni Nowitzki sa NBA Prime. Medyo bago ito para sa kanila na sila naman ngayon ang binabangga ng todo. Pero kailangan mong kausapin ang refs, kailangan mong i-reposition ang sarili mo para sa susunod na laro at bahagi lang talaga iyon ng playoffs. Ang Lakers ay parang unofficial golden child ng NBA. Bilang isa sa pinakasikat na koponan sa liga, nasa kanila na ang lahat. Magandang lokasyon, makulay na kasaysayan, at kultura ng tagumpay na laging humihingi ng kahusayan bawat season. Kapag mahusay ang Lakers, mas maganda rin para sa NBA at halos lahat ay gustong makita silang manalo. Isa iyon sa maraming dahilan kung bakit kilala ang Lakers na nakakagawa ng mga bagay na hindi pinapayagan sa ibang teams. Gayunpaman, tila walang epekto ang kanilang iconic na reputasyon sa seryeng ito laban sa Oklahoma City Thunder. Matapos pumuwesto sa top 3 sa free throws noong regular season na may average na 26.8 attempts bawat laro, tila sila naman ngayon ang nahihirapan sa West Semifinals. Ang Game 2 ang pinakamababang punto ng Lakers sa ngayon matapos silang makatanggap ng 26 personal fouls na nagresulta sa 26 free throws para sa Thunder. Para sa isang Lakers team na sanay manalo sa free throw battle, hirap silang tanggapin ang nangyayaring ito. Natural lamang na para kina LeBron James at sa kanyang mga kakampi, hindi ang mga tawag laban sa kanila ang pinakamalaking problema. Sa halip, ang kakulangan ng tawag laban sa Thunder ang kanilang ikinagagalit. Kilala ang OKC bilang koponang mahusay sa foul baiting at lalo na si Shai Gilgeous-Alexander na marunong manipulahin ang mga referee upang makakuha ng advantage para sa kanyang koponan. Sa pagkakataong ito, parehong inakusahan nina JJ Redick at LeBron James ang OKC ng paghila sa kanilang jerseys at gusto nilang simulang parusahan ng referees ang Thunder dahil dito. Sa huli, malalaman lamang sa Game 3 kung paano mag-a-adjust ang officiating crew, ngunit sa ngayon halos walang naaawa sa Lakers. Sa buong kasaysayan, tila laging biniyayaan ng magandang kapalaran at malaking resources ang Lakers. Matagal na silang kinainggitan ng ibang koponan dahil sa suporta ng kanilang fans, mahabang listahan ng mga dating superstar at maging sa suporta umano ng league office. Noong panahon ng kanilang paglalaro, parehong nagkaroon sina Steve Nash at Dirk Nowitzki ng matitinding laban kontra Lakers at mas alam nila kaysa kanino man ang mga advantage na mayroon ang purple and gold. Kaya para sa kanila, isang matinding irony na marinig ang Lakers na nagrereklamo tungkol sa officiating at maaari pa nga nilang ituring itong karma matapos ang maraming taon na sila naman ang nasa kabilang panig nito. Ang mahalaga ngayon para sa Purple and Gold ay hindi kung gaano sila kalakas magreklamo, kundi kung paano sila mag-a-adjust sa serye. Sa ngayon, wala pa silang sagot laban sa defending champions at unti-unti nang sumasabog ang frustrasyon nila mula sa loob palabas.